Ang message ko po sa pamilya ko is a good health and palagi po silang magkuan po ka ng mag-amping sa ilahang kaugalingon nga dili intan sila masakit o kuan kanang matagaan pa sila dakong tagaan pag dakong blessing jud. Ako nga pala si Roselyn Montes. I'm 29 years old. Taga Kiyot, Ijang, Cebu City po. May tindahan po ako dati pero wala na po ngayon. Tapos may 4 po akong anak. Nagtitinda din ako ng juice doon sa kapatid ko. Kumusta naman po kayo ngayon? Ito lang po, buti naman. Nagtutulong din po sa sa partner ko po. Kumusta naman po si Mr. Okay lang din po. May pa naman po na hindi po siya makaduty dahil po sa katawan niya. Ano pong work ni Mr.? Tendero po siya ng manukan tapos babuyan po. Kahit pa paano ma'am, okay lang po ba yung kinikita niya sapat po ba sa inyo? Para sa akin po, hindi po kasi ang ibinigay po niya sa akin araw-araw ay 500 pesos lang po. Kung wala po siyang duty, tapos doon po kami sa papa ko ng kumakain. So iba pa yung bahay ni sir? Oo po. So ilang taon na po kayo nakatira dito? Na po, 15 years na po kami dito. Tapos kung po natin ang sa una, doon po sa Ubos, is 29 years na po ako dito. Kasi na-demolish po kami doon sa Ubos, tapos pumunta kami dito sa ibabaw. Yung struggle ko po noong 2014 po, pagkasakit ng mama ko, ako po yung nagpamatay sa kanya na sa hospital. 27 days po ako nandun sa hospital po. Yung mga anak ko nandito lang po. Sabi na, gibingon ko sa mga anak ato. Nyaman, dito ko sa hospital na bukat-bukat ko ato, nasakit ko, kaya ako gipatay sa mama. Nya, pagawas ako mama, pag-augmaan na namatay siya. Muna siya pinakasakit na ako. Tapos, wala dyan ko, hantod kan, wala dyan ko katuo nga, nawala akong mama sa akong tukuan, sa akong tupad niya. Pag March, namatay akong mama. Pag June, ni sunod ang akong manghod. Ako manghod kay, kuan mo to siya good, ka ng masakit to kasing-kasing. Ni sunod dyan siya sa akong mama. Mao dyan ka ng struggle sa akong kinabuhi. Kaya di dyan ko kadawat nga nangawa sila na. Kumusta naman po yung buhay ninyo? Anong pagkawala nila, hindi po talaga okay. Kasi palagi po ako umiiyak. Hindi po talaga okay kasi ako po kasi yung palaging nandyan sa kanila. Kahit masakit sila o ako po nandyan. Hindi po talaga okay. Kunti lang po, nakarecover na po ako. Pero hindi po halos lahat. Anong buhay pang mama ko, po siya masayahin. Kahit minsan po pinagalitan ako. Wala po. Punta po ako sa kanya. Magbanding-banding din kami. Masaya. Ang pamilya namin noon, hindi nakatulad ngayon na hindi na namin siya kasama tulad ngayon parating ng Pasko iniisip ko pa din sila kasi sa akin po nandito lang po sila. Ang sahi ko po sa nanay ko is kung babalik man ang panahon sana hindi siya nawala tapos natulungan ko pa siya sa kanyang mga sakit kasi wala po kami pera makabili ng noon panahon ng oxygen tank wala kasi kami noon yung oxygen lang talaga yung kailangan namin noon tapos wala naman tumutulong. So kumusta naman po yung buhay ninyo ngayon? Na po, recover din konti. Tumulong din po ako sa papa ko kasi yung papa ko marami pang pinaskwela. Yung kapatid ko po, isa is graduating na po ngayong year. Tapos meron po akong kapatid niya first year college po. Yung isa pong kapatid ko yung ng mga materials is high school po. Yun. Marami pa po siyang pinapakain o pinapa-school. Kumusta naman po yung kita ninyo dito sa tindahan ninyo? Noon po, okay naman po. Kasi madaling araw po ako maka-open ng tindahan ko po noon. Okay naman po yung kita ko noon. Paano ako sa papa ko, makatulong din po. Kumusta naman po yung mga gastusin ninyo? Nakakain po ba 3 beses?
Minsan po, hindi po. Kasi yung 500 bigay ng partner ko po, hindi po yung kasya eh. Doon po muna sa papa ko, hingi po kami na makakain. Kasi yung 500 po, hindi po talaga kasya po. Meron po ba yung time, ma'am, na wala kayong makain? Opo, iiyak na lang po ako. Yung mga anak ko na lang po yung papakainin ko. Tapos ako, mamayang gabi na lang po. Parati po, po ako. Sabi ko nga, hindi po tulad ng hindi po tulad noon na meron pa akong mama. Kasi po, yung mga problema ko po, iiyak ko na lang po. Hindi na lang po ako magsasalita. Ano po yung pinaka-worst na nangyayari sa buhay ninyo aside sa nangyayari ninyo? Ang pinaka-worst po yung yung July. Ngayon lang pong year kasi hindi ko naman po talaga nga alam nga maglilibor ako noon. Hindi ko po alam, akala ko sa television lang po to makikita. Nangyari po sa totoong buhay ko po yung akala ko malalagdag lang yung bata. Dapat mga nakunta ako noong August pa, July, lumabas ng bata. CS po ako. Minsan po, kumikirot po yung yung samad ko po sa CS. Si baby okay naman po? Okay naman po siya. Meron po ba yung time, ma'am, na ayaw magsabi ng problema? Meron po. Kasi kung magsasabi man ako, sabihin man ng OA ka lang, ganon. So, lang po nakin ang akong problema. Ako na lang ihilom. Ang gusto ko lang po sa kanila ay, mag-aaral sila ng mabuti. Tapos, hindi sila palaging pasaway sa akin. Kasi palagi po, halos tag-adlaw, magsige pa badlong. Yun ako, nga okay lang, okay lang lawas. Nga din sa magsakit-sakit. Dito, kapag umulan, malaki po talagang baha dito pumunta. Galing po sa ibabaw. Dahil kay National Highway, meron. Baka po. Baha. Punta doon, ang baha pa na doon. Kaya nga, yung dana mo, hindi ba nga agsa tungkol sa baha? Bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge, Sari-Sari Tradition ni Miss Maricel? Para po makatulong sa pamilya ko at sa papa ko para makatinda po muli. Kasi gusto ko po talaga magtinda. Kaya na pa ako, kanang ni Suel jud kog balik, ni Suel jud kog maayo kay dugin na jud ko nga sige comment ni Ma'am Maricel nga may mausa ko mapilian. Pasalamat gay ko sa Ginoo, ma'am, nga usa ko napilian ni Ma'am Maricel sa Hakot Challenge. Dako jud akong tapuan. Ang message ko po sa family ko is a good health and palagi po silang magkuan po mag-amping sa ilahang kaugalingon nga dili intan sila magsakit o kuan kanang matagaan pa sila tagaan pagdakong blessing jud. Ano naman po ang message ko kay Miss Maricel? Hello ma'am, ang message ko po sa inyo is kanang a good health and kanang daghan pa mo matabangan og laing tao. Kapian ako ma'am nga usa jud ko nimo nga napilian sa Hakot Challenge ma'am. Unya kuan daghan pa mo blessings madawat sa inyong pamilya ma'am. Salamat ma'am.
Hello po ma'am, dito po ulit yung team ng Ako Challenge, Sari-Sari Tradition ni Miss Mar, para ibigay po sa inyo yung groceries. Since tapos na po yung Sari-Sari store nyo, tara buhat na tayo. Sige po. Hello po, Ma'am Maricel Tolpo. Salamat po sa binigay niyo pong Sari-Sari Store po. Laking tulong po ito sa amin po. Salamat po. Ma'am Marcel, po. Salamat po, ma'am, sa mga sari-sari store. Binigay mo, ma'am. Salamat po. Thank you, Ma'am.